Pakinggan natin si Director ng NBI, si Atty. Melvin Matibag tungkol sa SEA Game noong 2019. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Bilang bagay yan nasa mandate natin yan sa Republic of 10867. By puto proprio, pwede yan, para complain, para is the direction from the OJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patutuloy na rin natin reklamo. Sapagat marami nagsasabi na yung mismo hindi na subject sa auditing and liquidation procedures. At umalala niyo, wala naman ako binanggit na pangalan at kung sinasabi ko lang yung mismo, kailan bibig-investiga. Kaya nagulat ako na nagkaroon na reaction na gano'n. Sir, sumutin ko yung answer dyan. Senator Cayetano, on your actions possibly contemptible, your actions? Hindi ko lang, ba't saan magagaling yung content tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nakaharap sa isang proceedings, hindi na naihinto na yung ating mandato. Una, hindi naman tayo akusado sa proceedings na yun. Yung proceedings na yan ay ako'y tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa. Ito pa, putol-putol di ba din para makabuo tayo ng mga balita, no? Itong SEA Game na ito, actually nakita ko ito siguro mga 2 years, more than 2 years na, kasi diyan kami nag-celebrate ng 50 years anniversary sa aming simbahan. Sige. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Coldron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, balak ng ahensyang imbestigahan ang pasilidad. May nakarating daw na impormasyon na may irregularidad umano sa ginastos ng pondo para rito. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ayon kay Matibag, wala rin umunong ginawang bidding sa paggawa ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Kasama sa sisilipin ng NBI ay ang Coldron na nagkakahalaga ng 45 million pesos ayon sa organizing committee kung saan naging chairman si ngayoy Senator Alan Peter Cayetano. Walang pinangalanan si Matibag pero sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inalmahan ni Cayetano ang mga sinabi ng NBI Director. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Ayon kay Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Hindi rin daw pwede noon makialam sa insertion si Cayetano dahil hindi siya bahagi ng Senado o Kamara noon. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports complex na pinamahalaan niya ng Business Conversion and Development Authority o BCDA. It was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Sinisikap namin kunin ang panig ng noong President and CEO ng PCDA at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Hirit pa ni Cayetano na apektuhan ng trial dahil sa ginagawa ni Matibag
na nakatakda rin humarap bilang testigo ng prosecution. It is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Tinukoy rin ni Cayetano ang hinala ng minorya na tila isa-isa silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ayon naman kay Matibag, Una-una ako nakikipag sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially a member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistingan natin ito ng ayos. So, maliwanag, wala pala si pinangalanan. Wala siyang binanggit ng pangalan. Bakit antimano si Senator Alan Cayetano? Kapon yung hearing, antimano, nagkuda, patungkol sa, iimbestigan ni NBI Director. Then sumunod yung kanyang kapatid na si Pia. Ano kaya ito? Bakit? Ano naman pala pinangalanan? Bakit sila umaahalma ngayon? Hindi kaya may something dito? Ang naalala ko nung araw, na nagkasagutan sila ni Cayetano at sa dating Senador Franklin Drilon patungkol sa proyekto na yan. Nasabi niya nga tungkol sa kaldero. Diyan nabasagan ng kaldero siya Nasabi niya, yung alagang yan, marami na tayong kwartong may patatayo. Kwarto ng mga eskwelahan. Sipin nyo, kaldero lang yung na pinaglagyan lang ng apusitas. Yan, natatandaan ko yun, napapanood ko yun ng araw. So, bakit sila nagpupuputak ngayon? Bakit? Ala naman sinabi pangalan Ang binanggit lang, iimbestigahan kasi may pumasok sa kanila. Kung ano man yun, natural, trabaho ng NBI mag-imbestiga At sinabi nga ni Director Matibag, sinabi niya pa yung batas na mag-iimbestiga sila. Medyo kung wala naman talagang sabit sila kahit anong pinag-aalala niya, yan. Kaya malupit nito, pag titestigo na si Matibag sa impeachment, sigurado, number 1 yun sa panunurin ng taong bayan dahil sigurado, balitaktakan yan. Ang mangyayari, baka, okay, pakinggan naman natin si Pia. Pakinggan naman natin ang Pia Cayetano na ganyan-ganyan na sa Senado na naman. The fact that he has to Ayan yan. the fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero ano purpose niya? Nagyayabang siya? Yan, narinig ko rin yung sinabi ni Alan na go ahead. Ibig sabihin, okay lang. Pero bakit ganyan ang reaksyon nilang magkapatid? At pa si Robin Padilla. Ang tanong, ba't ganyan ang kanilang reaksyon? Yan, kaya nga sinasabi ko baka may something dyan. Sa totoo lang, nung after na magkuda ito si Pia, wala naman sumuporta sa kanilang mga senador O kagaya ng mga senador, sila Jaime Marcos, hindi naman sumuporta. Yung mga kakapili na senador, wala. Si Robin Padilla lang ang tumayo ron. Isipin nyo, wala sumuporta sa kanila. Siguro, sabi ng mga senador, gusto rin namin malaman ng totoo. Siguro, sabi nila. Kaya,
Sa loob-loob man lang nila, gusto rin nilang malaman ng totoo. At the same time, ako rin, gusto ko rin malaman ng katotohanan. Kasi nung panahon na yon, alam niya naman, si Duterte ang presidente noon, wala namang batas na umiiral eh. Tandaan nyo? Kaya nga tumakbo sa ICC yung lahat ng biktima ng EJK at saka ng Tokang. Nagkaroon naman kataruan yun dahil pinahuli si si Digong at si Bato. Si Bato naman ngayon ay hiding ng hiding. Ano? Yan. At saka nagkaroon sila ng okay, pakinggan na lang natin si Pia. That he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero ano purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, presiding officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30 plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling. Kasi mahaba na lang 30 pages na double space. naman eh. Napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun. Pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit. Sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And hindi ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Senator Pia, in order for us to be able to move on with the matter on hand for today, which is the oral arguments of the parties, Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. We share, we support the position taken by the presiding officer, but we'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday, but I will yield to the
the ruling of the chair. We thank the understanding magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1 minute video alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano. Yung video, 1 minute. Para dahil sa request ni Pia, Senator Pia. Okay. Pakinggan natin uli si NBI Director, Atty. Melvin Matibag, ano po, kung anong kanya sinabi. Yung salitang intimidation, iba yun, may dating yun. Parang ini-intimidate ang mga judge, senator judge sa impeachment trial ni BC Sara. Yan, meron kaming mga kaso na bago na dapat namin tingnan. Kumalala nyo, pumunta kami Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So, nagkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin yung parang sports complex na ginagawa sa Philippine Civic Organizing Committee. Well, nakarating sa akin na may itinigay kami dito. Kailangan kami investigahan. Dahil nakarating kami dito, bigla na yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company dito na na-involve na binayaran ng billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na dininayan. So ito, investigahan. Malaking kaso rin ito. Iba pa yun. Pero kaso, hindi going, pero sisilipin na rin namin. Ito yung sa it's a malicious company na sila yung parang support area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran bilisan na 10 billion yung halaga congressional insertion. So sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami I think that's it. because we were given I think that's it. 70 hectares for the NBI Academy. So, magkaroon kami na rin. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So, sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. Tinutukoy niyang another lawyer, si Senador Rodante Marcoleta. Alam niyo naman, si Marcoleta nandun na sa Tayatas. Kasama na sila Jinggoy, sinabihan niyang sip ka na. Ngayon, nandun na siya. Ano kaya sasabihin niya ngayon magkita sila ng dalawa? Siyempre, sabi ni Jinggoy, sigurado yan. Sinabi mo, safe na ako. Bakit ako nandito? Sa panigurado, sagot naman ni Marcoleta, huwag kang magalala, kaya nandito ako para sumahan kita. Yan. Yan po yung pakinggan pa natin si Pia. Of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So, dalawa lang kami. So, you wanna distract him. So, ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose?
Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O so paano? Sabi ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Pia. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? Hindi naman involved si Pia Cayetano doon. Bakit siya? Yan ang tanong niya. Unang-una sabi nga ni Director Man, wala naman akong pinangalanan. Wala. Eh bakit sila bigla silang nag-react? Ang unang nag-react dyan, si Padilla. Diyan sumunod si Alan Cayetano, diyan sumunod si Pia. Ang tanong, meron bang pinangalan, pangalan na binanggit si Director Matibag? Wala. Ba't sila nagre-react? Yan, may something dyan, kaibigan. Kasi yung tungkol sa SEA Games, siyempre alam niya lang kung sino ang involved sa SEA Games na yan. Siya yun. Pero wala namang pangalan na binanggit. Alam nyo, hanggat wala kang binabanggit na pangalan, sana ginawa na lang niya. Total harap naman sa next week si Matibag. Dapat din na lang in-open. Doon niya na lang sana in-open yan. Hindi eh. Kaya sige, kaya na lang natin siyempre kung yun ang damdamin nila. Sabi nga ng ibang vlogger baka naman okay, sige hanggang dito na lamang kung inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. Tignan na lang natin sa pagharap niya sa Senado bilang witness si Atty. Matibag. Diyan panuloy na siguradong bakbakan yan. Thank you for watching. God bless us all. Bye.